Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Tagapanood TV. Anjo Iliana may isinambulat, isiniwalat ang kabit di umano ni Tito Sotto sa Itbulaga. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yon ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin lang po. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. At i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na ilalabas natin. Isang like, share, and subscribe mga tagapanood. Napakalaking bagay po niyan dito sa ating channel. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating channel. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa yun, Tito Sen? Matapang nang ibinulgar ng aktor na si Anjo Iliana ang kanyang mga nalalaman patungkol sa mga totoong nalalaman niya umano sa loob ng longest-running noontime show na Itbulaga na umano'y sindikato daw ito. Kaya naman agad itong nag-viral sa iba't ibang social media platforms dahil sa mga naging pasabog ni Anjo na inulan ng maraming reaksyon mula sa mga netizens dahil sa mga matitinding pahayag nito laban sa mga Itbulaga host, lalong-lalo na sa TVJ. Sa kanyang mensahe, ibinunyag ni Anjo ang umano'y mga masasamang gawain na nangyayari sa loob ng longest-running noontime show na pinamumunuan na ngayon ni Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon. Pero bago siya nagkwento ay nilinaw ni Anjo na hindi siya natatakot sa TVJ. Pagbubunyag ng dating Itbulaga host, ilang taon na lang ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga, o hindi ako takot sa TVJ. Anong pinagsasabi nyo? Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga bago mamatay umiyak sa akin, kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang director. Ang tinukoy niya na nanira sa dating direktor ay ang tatlong legendary host na sina Tito Vic and Joey. At ang mas matindi pa sa mga isiniwalat ni Anjo ay ang pagkakaroon daw ni Senator Tito Sotto ng kabit na hindi alam ng publiko na talaga nga naman gumimbal sa lahat ng mga netizens. Aniya, pati yung asawa niya na naiwan umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya, o plinano. Kaya nga may sindikato dyan sa Itbulaga, masasama ang ibang tao dyan. Narito naman ang statement ni Anjo laban kay Tito Sotto na umano'y mayroon daw kabit. Yes, good morning at ano pa yung buhok mo? Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Samantala, halo naman ang naging opinyon ng mga netizens, marahil ay hindi lang matanggap ni Anjo na laos na daw siya at hindi na siya makakabalik sa Itbulaga kahit kailan, yung iba naman sinasabi na marahil ay baka totoo nga ang sinasabi ni Anjo, dahil matagal din siyang naging host ng Itbulaga kaya alam niya ang naging kalakaran sa loob. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Sa akin mga tagapanood, isa lang yan 'di ba? Magkaalaman sila kung sino talaga sa kanilang dalawa yung nagsasabi ng totoo. Kasi si Anjo Iliana, mga tagapanood, hindi naman magsasalita ito ng ganito, 'di ba? Kung wala siyang pinanghahawakan. At saka hindi niya naman bebenggahin to si Senator Tito Sotto kung hindi rin siya inunahan. Kasi alam ko nagsimula lang to nung nung mayroong komento si Anjo Iliana patungkol sa administrasyon natin ngayon, 'di ba? Which is doon nakaangkla
si Tito Soto. Tapos ang dami ng mga negatibong bumabatikos kay Anjo Iliana. Unang-una, kung gusto niyang bumalik sa Itbulaga, po pwede naman, nakakabalik nga yung iba, di ba? Pero wala naman na sa sigurong dahilan para mag-ano ulit sa Itbulaga. Siguro okay na siya sa buhay niya. Hindi natin alam, mga tagapanood, siya lang nakakaalam niyan. Pero yung dahilan kung bakit parang inaaway niya si Tito Soto is dahil nagagalit siya dahil hindi na nakakabalik sa Itbulaga. Well, tagal na nahimik ni Anjo Iliana, di ba? Wala siyang sinasabi. Nagkaroon lang ng gantong issue mula nga doon sa naging pahayag niya, naging komento niya doon sa mga anomalyang proyekto ng gobyerno natin ngayon. Doon nagsimula po yan ang lahat. Kasi nung mga time na hindi naman nagsasalita si Anjo Iliana, wala naman pong gantong issue. Hindi po ba, mga tagapanood? Nangyari lang po ito pagkatapos nung komento nga ni Anjo Iliana sa gobyerno natin ngayon, which is, sinasabi ko nga kanina, doon nakaangkla si Tito Soto. Siguro ayaw niyang pabira kay Anjo, ayaw niya magbigay ng komento si Anjo na maanghang doon kasi nga dati niya itong kasamahan o naging tao niya dito sa Itbulaga, naging empleyado nila po ba? Pero siyempre bilang malayang Pilipino, may karapatan ka na sabihin yung kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nakikita mo, dahil politician din to si Anjo Iliana diba? At may karapatan siyang mamili kung sino rin yung susuportahan niya sa politika. Ang issue lang naman po talaga dito kung bakit sila nagbabangayan ngayon, dahil nakikita nila na si Anjo Iliana ay medyo kabig dito kay BP Sara sa mga Duterte, which is hindi siguro nagugustuhan ng kampo naman ni Tito Sen. Kasi siyempre maka-administrasyon sila diba? Yun po yung totoo. Sa akin naman, mga tagapanood, yun lang po yung napansin ko, yun ang nakikita ko. Kaya ito yung komento ko dito, ito yung reaction ko dito sa video na to. Kung ano man yung pinaka katotohanan sa istoryang ito, siyempre ang makakasagot lang po talaga niyan, eto sila Tito Sen at saka si Anjo Iliana. Well, abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari sa kanilang dalawa. Lesson learned, mga tagapanood, wag kayo basta-basta magbigay ng sobrang malalim na sekreto, madilim na sekreto sa isang tao. Maging kaibigan mo man siyang matalik, maging kapatid mo man yan, siyempre meron ka ring ititira, no? Alam mo na makakasira sa'yo, wag mo nang sabihin kasi balang araw yan pa yung magiging bala sa'yo, katulad ng ginawa nito ni Anjo Iliana, diba? So yun lang po, mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.